Isang makapigil hiningang bakbakan ang natunghayan sa City of Pasay Arena noong Sabado. Nasaksihan natin ang isang nakaka-intense na 5 set na laban sa pagitan ng dalawang malupit na koponan, ang Zeus Coffee at ang Creamline. Hindi basta laro ito. Ito ay isang labanan ng henerasyon. Isang paglalaban para sa isang mahalagang pwesto sa quarterfinals ng PVL on Tour. At napaiyak nga ang nag-iisang Bionic Ilongga na si Jovelyn Gonzaga kung paano nila nilaban ang isa sa mga higanting koponan sa PVL. Kasabay ang mga maliliksing bagong tubo na henerasyon. Kaya tingin ng iba ang Zeus Coffee na kaya ang bagong kakatakutan sa liga? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Ang Zeus Coffee, ang tinaguriang underdog, ay nagkamit ng isang nakakagulat na panalo at tinalo nila ang 10 beses na kampiyon na Creamline sa isang kapanapanabik na 5th set sa score na 24-26, 25-20, 25-23, 22-25 at 15-11 na tagumpay. Ito ang kanilang kauna-unahang panalo laban sa Creamline, ang nagmamarka ng isang malaking tagumpay sa kanilang kasaysayan. Para sa Creamline, ito ang kanilang ikalawang sunod-sunod na pagkatalo, isang bihirang pangyayari para sa powerhouse team. Ang Thunderbells na nakapaglaro na ng hanggang 5 sets sa lahat ng 3 laban nila sa torneo ay nagtagumpay laban sa Cool Smashers para mapabuti ang kanilang record na may 2 panalo at 1 talong record at palakasin ang kanilang tsansa na makapasok sa quarterfinals sa Pool B. Isang malaking panalo ito para sa Zeus Coffee. Hindi lamang nito pinalakas ang kanilang tsansa sa quarterfinals, kundi pati na rin ang pagkatalo sa 10 times champion ng isang bihirang sunod-sunod na pagkatalo. Ang una, simula nang matalo sila sa PLDT sa eliminations at sa Choco Mucho sa semis ng 2024 PVL All-Filipino Conference. At ang nakakagulat na pagwalis ng signal noong July 1 sa PhilOil Eco Oil Arena. At ang tagumpay noong Sabado ay nagmarka rin ng unang panalo ng Zeus Coffee laban sa Creamline sa 4 na paghaharap sa 3 conferences. Pero umpisa pa lang ng laban, tila nagmistulang roller coaster ride na ang bakbakan. At talagang nagpakita na ng tapang at lakas ang Creamline na nagpapahiwatig na hindi sila basta-basta ang kupunan. Pero hindi ito inatrasan ng Thunderbells at ang isang bagay na nahirapan ng Creamline ay ang malapader na depensa ni Minor dahilan upang magtulak sa kanila na magkanda error. Pero gayunpaman, nakuha pa rin ng Creamline ang unang set sa score na 24-26. Sa second set, hindi naman pumayag ang Zeus Coffee na lampasuhin sila ng basta-basta lang kaya pinilit nilang sungkitin ang momentum at nakuha ang kalamangan. Kaso, nang ipinasok na si Ella De Jesus, nagiba nito ang sistema at receive ng Thunderbells dahilan upang unti-unti itong mahabol ng Creamline. Buti na lamang at to the rescue na agad ang Bionic Ilongga at si Troncoso upang saluhin ang mga batang manlalaro kaya nakuha ng Zeus Coffee ang panalo sa score na 25-20. Sa third set, karga pa ng Zeus Coffee ang momentum. Sa puntong ito, target lock na ni Chini Arroyo si Alyssa Valdez sa kanyang service ace dahilan upang magkaroon ito ng kumpiyansang magiba ang receive at pasa ng Creamline. Pero syempre, di nagpakabog at binawian agad ito ni Valdez ng kanyang veteran move the drop ball at down the line hit. Habang bantay sarado naman ito si Gonzaga sa kanyang killer block. Pero napaghigantihan naman agad ni Dugales ng isang monster block si Valdez dahilan ng kanilang set point at tinapos naman agad ni Troncoso sa isang cross-court attack. Sa fourth set, tila lumabas na ang totoong Creamline. Sinungkit nila ang momentum at lumamang ng 4 na puntos. Pero kloan, pinagana si Minor upang isalba ang kupunan sa pagkalugmok kaya nakuha nilang itabla sa 16-all. Sa puntong ito, pigil hininga na ang mga fans dahil lumamang na ang Zeus Coffee at tila bumaliktad na ang lahat. Pero Creamline ayaw paawat, makailang beses nito itinabla ang score. Sa puntong ito, hindi na mapinta ang mukha ni Jerry Yee. Isang kembot na lang makukuha na nila ang panalo sa fourth set. Pero dahil nga sa bata at di pa nahulma ang karanasan sa pressure ng laro, tila nangarag ang mga batang manlalaro ng Thunderbells. Isa riyan ang pagkalito ni Nogales sa service department na nagdulot ng isang crucial error sa kupunan. Kaya ang sumunod ay nagka-error rin si Minor dahilan ng pagsungkit ng Creamline sa panalo.
Kaya sa 5th set, dito na magkakaalaman ang lahat. Naunang makuha ng Zeus Coffee ang momentum sa score na 10-6. 4 points lead ang Kalamangan, pero unti-unti itong nahabol ng umariba si Gemma Galanza sa kanyang mabigat na service ace at cross-court attack. Back-to-back points nga ang nagawa ni Gemma Galanza, kaya sa puntong ito nanganganib na naman ang mga batang manlalaro. Kaya ipinasok na ang mga veterans na sina Sibalius at Gonzaga upang back-upan ang mga batang Thunderbells. Kaya sa mainit at intense na mga long rallies, nagawang ma-match point ni Sibalius sa isang deep cross-court attack. Pero MG, pinilit pa rin na pigilan ang panalo ng Zeus sa isang malupit na down-the-line hit. Dahil sa mainit na bakbakan, isang malakas na hampas ni Jovelyn Gonzaga ang nagpakaba ng lahat dahilan upang i-challenge ito ng block touch. Kaso, unsuccessful, kaya tuloy pa rin ang pigil-hiningang bakbakan. Sa puntong ito, 3 puntos pa ang kailangang gawin ng Creamline upang mahabol at maagaw ang nagbabadyang panalo ng Zeus. Pero sa kasamaang palad, isang crucial error ni Vargas ang nagpapanalo sa Thunderbells sa score na 15-11. Ipinahayag naman ni Coach Jerry ng Zeus Coffee ang kanyang saya, ngunit binigyang diin na hindi patapos ang trabaho. Haharapin nila ang Signal sa susunod na laban, isa sa kanilang mahigpit na kalaban. Ang Creamline naman na may 2 panalo at 2 talong record ay haharap sa Cheritigo na nangangailangan ng panalo para makuha ang top 2 spot sa Pool B. Ang panalong ito ay lubos na nagpapataas ng tsansa sa Zeus Coffee na makapasok sa quarterfinals. Plano ng Cool Smashers na bumangon laban sa Cheritigo at tapusin ang pool stage na may panalo sa linggo ng alas 6:30 ng gabi. Ang laban na ito ay isang patunay sa kahangahangang kasanayan, determinasyon at sportsmanship ng dalawang koponan. Ito ay isang paalala na anumang bagay ay maaaring mangyari sa mundo ng volleyball. Kaya huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas kapanapanabik na aksyon sa volleyball. Job lifting your team in front of your Ilonggo people. Anong masasabi mo? Lalo na young team yung Zeus, and sa odds nung bago mag-start ng game, hindi expected yung ganitong outcome. Sobra akong proud kasi bago mag-start ang game, iniinda ako sa likod ko. So, hindi ko alam talaga na ma-survive ko yung set na yun. Pero sobra akong thankful sa teammates na grabe yung step up nila bawat isa. Na-amaze ako actually. Sobra ako na-amaze sa pinurform nila. And yun, it's a total team effort from the coaching staff to the team na sobrang wala man kami expectations. Actually, kinusap kami ni Coach kaninang umaga na kung ano expectations namin pagdating sa team. So gusto nilang na-enjoy na namin yung games. So sobrang thank you kay Lord na binigay sa amin yung panalo. Yung first win to ng Zeus sa Creamline, how special lang to para sa iyo na part ka nito? Sobrang from iba-ibang teams na napuntahan ko, hindi ko natatalo ang Creamline. So, sobrang thankful ako na sa Iloilo. Nakuha namin credit talaga. Alam naman natin kung anong kaya ng Creamline na laruin. Kaya sobrang laking bagay sa akin in front of my fellow Ilonggos na napanalo namin yung game. Ayun, Ate Jom, gaano kalaking bagay lang para sa team na kumbaga natalo nyo yung isang veteran team, champion team, heading to the season, pre-season pa. Siguro isa siyang pinakamalaking moral booster siya sa team na ang hirap ng management, yung team owners, para palakasin kami, nakikita yung outcome. Actually, sobrang credit sa team kasi grabe talaga yung puso pagdating sa training. So, ito, yung kumbaga, lagi kami nagtutok kung paano ang goal namin sa team. Iniisa kami ng gustong mangyari. So, credit sa coaching staff, sa team manager, sa management na wala sa akong sumusuporta sa akin. So, then you walk us through lang yung emotions heading into this game hanggang sa matapos. Kasi ayun nga, may iniinda ka tapos Ilonggo crowd pa. Sobrang uncertain ako na matapos ko or makalaro ko ng isang set. Kasi yun sabi talaga. So
So, sobrang thankful talaga ako sa team. Sobrang ako binabalik ko sa effort ng team ko naman yung panalo ngayon. And hanggang sa last point, so sobrang sarap siya pakiramdam mo na nakuha mo yung panalo na sila yung kasama mo na naghirap. Somehow ba naging motivation sa'yo na maglaro dahil nandito ka? Ayoko ibigay. Ayoko na at the end of the day magsisisi ako bakit hindi ako naglaro. Gusto ko na ilaban din sila the way na nilalaban nila yung team.